Salamin, maaari mo bang pagbigyan ng aking hiling? Maaari mo bang ipakita sa akin ang lalaking aking makakatuluyan at makakasama habang buhay? Maaari mo bang ipakita sa akin ang kanyang mukha? Matapos niyang sabihin ang mga katagang yon, ay naghintay si Artemis ng ilang segundo bago niya iminulat ang kanyang mga mata. At gano'n na lamang ang gulat at takot na kanyang nadama. Nang pagkamulat ni Artemis ay may nakita siyang isang tao sa salamin. Isang lalaki na may hawak na puting kandila. At nagkatinginan sila sa salamin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Inay, pag natapos na po ako sa pag-aaral at nakahanap ng magandang trabaho na may malaking sahod, dadalhin po kita sa mga magagandang lugar. Doon po sa mga lugar ng tulad ng pinapanood niyo po sa teledrama. Bumibili si Artemis dito sa palengke sa kanilang bayan nang marinig niya ang pag-uusap ng magnanay. Tendera ng gulay ang nanay habang ang anak naman nito na sa tingin ni Artemis ay 8 taong gulang pa lamang ay nakaupo sa tabi ng ina at masayang sinishare sa ina kung ano ang gusto nito paglaki. Aba, talaga ba bunso? Gagawin mo talaga yon para sa inay mo? Masayang tanong naman ng ina sa anak nito. Oo naman po, inay. Kaya nagsisikap po ako na mag-aral. Sabi nga po ni teacher, may honor daw ako ngayon. Ginagalingan ko po talaga sa school para po sa inyo. Gusto ko po kasi na makapaglakad po ulit si Itay. Tsaka gusto ko rin po na bigyan kayo ng maayos sa buhay nila mama, ni ate at ni kuya, pati na rin po mga pamangkin ko. Nagbibilang pa sa daliri ang bata. Aasahan niya ng nanay, ha? Opo, inay, pinapangako ko po yan. Napangiti si Artemis sa mag-ina. Naaalala niya rin tuloy noong bata pa siya. Pangarap niya rin sa kanyang magulang ang maiahon nito sa kahirapan. Subalit noong nagkasakit ng malubha ang kanyang ama, kinailangan ni Artemis na huminto sa pag-aaral para tulungan ang kanyang ina na maghanap buhay. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabalik sa pag-aaral. Nagsisimula pa lang ulit kasi ang pamilya niya. Nakakabangon pa lang sila mula sa pagkakalugbok. Kaya naman, masarap sa pakiramdam na makitang may mga bata pa rin na katulad nitong bata ang patuloy na nangangarap sa buhay, katulad na lamang kung paano siyang mangarap noon. Ineng, may bibilhin ka pa bang iba? Tanong kay Artemis ng tinderang binabalot na ang lahat ng mga pinamili niya. Wala na po. Mabait niya sagot sa ginang at muli sumulyap sa mag-ina. Aba, mukhang natutuwa ka sa batang yan ah. Komento ng tindera nang papansin na tinitingnan niya ang bata. Opo, nakakatuwa po kasi na marinig na sa murang edad ay alam niya na po kung anong gusto niyang gawin paglaki niya. Nako, sinabi mo pa ineng, natutuwa nga rin ako sa batang yan. Isang patunay na ang mga bata ngayon, nako, ay mas matalino pa kaysa sa ibang mga matatanda. Nakangiti rin na sabi ng tindera at sandaling sumulyap din sa mag-ina. Sumang-ayon naman na siya sa sinabi ng tindera. Sa panahon talaga ngayon, minsan ay masasabi rin na mas matured pang mag-isip ang ibang mga bata compared sa mga matatanda na akala mo'y laging walang alam sa mundo. Marami na rin siyang mga na-encounter na matandang patunay na hindi lahat ay matured na kung mag-isip. Ang iba akala mo'y bumabalik sa pagkabata. Tulad na lamang ngayon. Sige naman na, Artemis, pumayag ka ng ligawan kita. Talagang nagsusumamo pa sa harapan niya ang tricycle driver na si Mang Eddie. Matanda ng isang ito. Mas matanda pa nga ng ilang taon sa ama niya pero paulit-ulit pa rin siyang kinukulit na ligawan. Nako, Lolo, tigilan niyo na nga po ako. Hindi niyo po ba nakikita na mas matanda ka pa kaysa sa aking ama at mas bata pa ako kaysa sa bunso mong anak? Masungit naman na sabi ni Artemis sa matanda. Problema na ba ngayon ng edad? Aba, opo, Lo. Itigil niyo na po ang mga pinagsasasabi niyo.
Ang mas mabuti pa pong gawin ay magsimula na po kayong maghulog sa Saint Peter dahil nakikita ko na malapit ka na pong kunin ni Heso Kristo. Grabe ka naman magsalita sa akin, Art. Gusto lang naman kitang mahalin. Alam mo kasi sa panahon ngayon, mas mabuti pang umibig ka sa matanda na kaya ka namang buhayin, tulad ko. Pag ako ang inibig mo at hinayaan mong maging asawa, pangako ko sa'yo na hindi mo na kailangang maghirap o magtrabaho pa sa asyenda ng mga samonte dahil lahat ay bibigay ko sa'yo. Napairap si Artemis at hindi na pinapansin ng matanda. Lumalayo na nga lang siya pero lapit pa rin ito ng lapit sa kanya. Mabuti na lamang at dumating na ang tricycle na sasakyan niya pa uwi kaya nalayo na siya at malubayan na ang matandang yon. Pinipilit ka na naman ba ng matandang yan na ligawan, Ineng? Tanong sa kanya ng isang tricycle driver. Opo, sinabihan ko naman na po siya na tigilan na ako pero ayaw pa rin talaga akong lubayan eh. Natatakot na nga po kung pumunta sa palengke nang dahil sa kanya. Pagsusumbong niya. Ewan ko ba sa isang yun? Ayaw pa rin tumigil. Pinagsabihan naman na namin yun kasi nga napakabata mo pa para sa kanya. At sinubong na rin natin sa barangay. Pero ayun, ayaw pa rin tumigil. Mabuti na lang at hindi lahat ng tao roon sa bayan ay katulad ng matandang si Eddie at ang iba naman ay tulad naman itong driver ng tricycle na may concern pa rin sa kanya. Anak, mukhang hindi raw tuloy yung pag-uwi dito ng kababata mo. Sabi kay Artemis ng kanyang ina na si Cecilia. Po, bakit daw po, Mang? Mukhang nagkaroon daw ng problema sa management at hindi na pinayagan na magbakasyon. Oh, ganun po ba? Nalulungkot na inilapag ni Artemis ang daladalang plastic sa mesa nila na gawa sa kawayan. Sobrang excited niya pa naman noong malaman niyang uuwi na sa asyenda ng mga samonte ang kababata niya at ang alam din ni Artemis ay mamayang hapon na sana ang dating nito subalit naudot din ang kasiyahan niyang yon dahil hindi na naman pala tuloy. Hayaan mo anak, baka hindi pa ngayon ang panahon para magkita kayong ulit. Malay mo 'di ba sa susunod na buwan ay matuloy na yung muli ninyong pagtatagpo. Pagpapagaan ng kanyang ina sa loob niya. Isang malungkot na ngiti lang ang iginanti niya dito. Niyakap siya ng kanyang ina at nagbiro pa ito para pagaanin ang loob niya. Marahil nga ay tama ang kanyang ina. Hindi pa ito ang tamang araw para magtagpo ulit ang landas silang dalawa ng kababata niya. Sir, dito ko na lang po ibababa ang mga gamit ninyo? Mabait na tanong ng matandang lalaki na tumulong kay Yat para dalhin ang mga gamit niya sa loob ng ancestral house ng mga samonte. Opo tay, dyan na lamang po, ako na pong bahala sa lahat ng yan. Mabait naman na sagot ni Yat. Ilang taon din siya sa ibang bansa, kung kaya ay medyo nahihirapan na si Yat sa accent niya sa Tagalog ngayon. Kailangan niyo pa po ba ng tulong ko? May gusto pa po ba kayong ipaayos sa akin? Mabait naman siyang umiti at umiling. Ay nako, hindi na po. Ayos na po ako dito. Ako na lang bahala mag-ayos sa mga gamit ko. Sigurado po kayo, sir? Opo, kaya ko na po ito dito. Tumango naman na matanda. Kung gano'n ay tawagan niyo na lang po ako kung sakaling kailangan niyo ang tulong ko, sir. Siya nga po pala, baka raw po sa susunod na araw ay makapunta na dito ang 2 tao na maging katulong ninyo. Matapos makaalis ang matanda ay naupo na si Yat sa sofa at napabuntong hininga. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng ancestral house na magsistayhan niya sa loob ng siguro'y 1 buwan. Kung hindi siya magsasawa sa lugar na to, ay baka dito na lang siya sa loob ng 1 buwan. Pero, kung magsawa siya, ay lilipat siya ng ibang destination. Baka sakaling muli siya magka-inspirasyon para sa susunod na kanta na isusulat niya. Nang mag-ring ang cellphone ni Yat mula sa kanyang bulsa, ay sinagot niya ang tawag mula sa manager niyang tiyak siya na alam at nakarating na siya dito. Let me guess, bungad ng medyo may katandaan niyang manager na halos ay pangalawang ina na ang turing sa kanya. Nasa ancestral house niyo ikaw ngayon ano? Yes, dear manager, kararating ko lang. See, magaling talaga ako. So how was it? Nagustuhan mo naman ba riyan? Maayos naman po, nagustuhan ko dito. Siguro dahil bagong environment, but I liked it naman. Maaliwalas ang paligid. Sagot niya at sabay sandal ang ulo niya sa sandalan ng kinauupuan. Well, that's good.
Kahapon pa ako kinukulit ng parents mo, especially your mom. Hindi mo daw sila nire-replyan. That's not true. Nag-reply ako sa kanila kanina bago ang flight ko. I didn't use my phone during the flight. And you know I hate seeing posts and articles about me. But I'll call them later after nitong call na to. Sabi niya. You're still reading articles about you? Nagbundong hininga siya ng malalim. Couldn't help. Di ba sabi ko naman sa'yo, tigilan mo muna ang pagbabasa na kung ano-ano sa internet. Just relax your mind. Mag-enjoy ka na lang muna riyan sa bakasyon mo sa probinsya ninyo. I'll try. Iyon na lamang nasabi niya dahil hindi rin naman siya sigurado kung kaya niya ba talagang huwag pansinin ang lahat ng mga balita tungkol sa kanya. Matapos makausap ang manager, sunod na tinawagan niya ang magulang para ipaalam sa kanila na nakarating na siya sa kanilang probinsya. Nagtagal na sa tansya niya ay mga 1 oras ang pag-uusap nila ng mga magulang niya. Matapos noon ay dinala niya na ang mga gamit niya sa master's bedroom kung saan ang magiging kwarto niya. Ang master's bedroom ang may pinakamagandang view sa labas kung kaya'y mas makakatulong yon kay Yat sa pakipag-brainstorm para sa mga susunod niyang album. Isang sikat na singer at songwriter si Alexander Yat Samonte. Subalit, nitong mga nakalipas na buwan para bang hindi niya na ma-feel na isa siyang singer at writer. Magmula nang pagtaksilan siya ng ex-girlfriend niya na nakipagrelasyon sa isa sa mga bandmates niya, na kapatid na rin ang turing ni Yat. Tila nawalan siya ng gana sa lahat ng mga bagay, maging sa passion na ay nawala na rin. Pakiramdam niya ay nawala na siya ng gana na gawin kung ano man ang mga bagay na dati ay gustong-gusto niyang gawin at mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng gana sa lahat ng bagay na dati ay gustong-gusto niyang gawin. Siguro nga ay sadyang ganun lang talaga ang pakiramdam kapag pinagtaksilan ka ng taong sobrang malapit sa'yo at itinuturing mo na rin nakakampi sa lahat ng bagay. Ang buong akala kasi niya ay ang ex-girlfriend niya si Jessica ang makakatuluyan niya. At akala niya ay hindi magagawa ng bandmate niya na si Parker na lokohin siya at agawin ng girlfriend niya. Ngunit siguro sadyang ganun lang talaga ang buhay. May mga tao na akala natin ay hindi ito sasakyan na isang mas dudurog pa pala sa atin. At basta na lang tayong iiwan na wasak at halos hindi na natin makilala ang ating mga sarili. Yet now firmly believe that someone or some people were like storms. They would arrive suddenly, unleashing their fury, and once they are done, they will leave behind a trail of destruction and scars. Just like a tempest that sweeps in without warning, they would disrupt everything in their path, only to disappear, leaving chaos in their wake. Anak, kayang-kaya mo yan, okay? I know you'll be able to find yourself again. Alam ko na magagawa mo ulit kung ano man ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Healing takes a lot of time, but I know you'll get through it. Pagpapalakas ng kanyang ina sa loob niya. Magkausap sila ulit ngayon dahil nag-aalala raw ito kung ano ang gagawin niya sa sarili niya dahil sa lahat ng mga news online. Thanks, Mom. And don't worry about me. I'm sure I'll be fine here. Paniniyak niya dito. Sa ngayon ay nakaupo na siya dito sa veranda ng ancestral house at nakatanaw lamang sa malayo habang malalim ang iniisip. Para bumalik ang gana niya sa mga dati nagpapasaya sa kanya, pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na magbakasyon muna nang sa ganon ay mawala ang lahat ng mga iniisip niya at makapag-relax siya. Napagtanto niya na maaaring tama nga ang mga magulang niya at kailangan niya na nga ng bakasyon kung kaya'y sinunod niya ang payo nila. Subalit nagkaroon pa siya ng konting aberya sa management niya na ang gusto ay makipagkasundo siya kay Parker na sa ganon ay matigil na raw ang hidwaan at pangbabash sa grupo nila. Mabuti na lang at matapos ang pagkikipag-usap ng manager niya sa management nila at matapos ang mahabang diskusyon, sa wakas ay pinayagan din na siya ng mga ito na makapagbakasyon. Nag-decide siya na sa ancestral house ng lola at lola niya sa Cebu siya magbakasyon. May-ari rin kasi ang lolo at lola niya ng hacienda sa Montes sa lugar na ito. Subalit ibang tao ang pinagkakatiwalaan nila na mag-manage dahil busy ang mga magulang niya sa malaki nilang business at ganun din siya.
Hindi na rin maalala niya kung kailan ba ang huling bisita niya sa probinsya na ito. Kung tutuusin na hindi niya nga rin alam kung minsan na ba siyang nakarating sa probinsya na ito nung bata pa siya. Ang ilan din kasi sa mga alaala niya noong bata pa siya ay naglaho na. Unang araw niya at sa probinsya ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya kasi may kakaibang connection siya sa lugar na ito na hindi niya magawang maipaliwanag. At since wala rin siyang magawa sa ancestral house, ay nag-decide si Yat na maglibot-libot. May mga nakilala naman siyang mga nakakasalubong niya na ang hula niya ay dayo, pero sa tuwing sinasabi niya na apo siya na may-ari ng hasyenda, ay nagugulat. Anong balita, Artemis? Tuloy ba yung pagdating ng sinasabi mo gwapo mong kababata? Makikilala na ba namin siya? Excited na tanong sa kanya ni Mara. Malungkot naman na napabuntong hininga si Artemis habang ang tingin ay nananatili sa kamote na nilalagay niya sa kulay puti na sako. Hindi na naman ba tuloy yung pagdating niya? Tanong naman ni Donna. Hindi raw eh. Nagkaroon daw yata ng emergency kaya hindi siya makakarating. Malungkot niyang sabi. Ay nako, parang pinagloloko mo lang kami, Artemis. Parang hindi naman totoo ang sinasabi mo may kababata kang gwapo. Hindi mo nga masabi sa amin kung anong pangalan niya. Wika naman ni Yvonne. Hinayaan na lang ni Artemis ang tatlong magkakaibigan kung ano-ano man ang mga sinasabi sa kanya. Minsan may mga saltik din kasi ang tatlong yon. Minsan mabait, minsan naman ay sabay-sabay siyang pinagchichismisan na madalas nga ay gawin nila ng harap-harapan. Itinoon niya na lang ang atensyon niya sa kanyang ginagawa. Si Artemis na kasi ang tumapos sa ginagawa ng ama ngayong araw dahil napapansin niya kanina na para bang nahihirapan na ang ama niya dahil sa sobrang init ng panahon. Matapos gawin ni Artemis ang trabaho ay umuwi na siya sa kanilang bahay kung saan naabutan niya ang pinsan niyang si Juancho, 10 taong gulang. Oh, Juancho, ang ate mo, nasan siya? Ay sinamahan niya po si Manang Cecilia sa batis at nang makapagbatis po. Ganun ba? Nagmerienda ba muna sila bago umalis? Ay hindi po ate, sagot ni Juancho. O siya, sige. Iluluto ko na lang tong kamote na daladala ko para makapagmerienda na tayo. Siya nga pala, ang papang, nasan siya? Natutulog po siya sa kwarto ate, masakit daw po ang ulo niya. Tumuloy na si Artemis sa kusina para maluto na ang daladala niyang kamote. Sakto naman na pagkaluto niya noon ay nagising na rin ang kanyang ama na tila mas maayos na ang pakiramdam. Mabuti na lang pala at nag-decide si Artemis kanina na pilitin ang kanyang ama na umuwi at siya na lamang ang tumapos sa trabaho nito dahil baka kung hindi pa ay kung ano na naman ang masamang nangyari dito. Matapos siyang mahanda ang merienda ay lumabas na siya sa kusina. Luto na ang kamote, magmerienda na tayo? Wow, ang paborito ko! Masayang wika ni Juancho at kumuha ng isang kamote. Kahit pa mainit ang kamote dahil bagong hain, ay wala itong pakialam. Magmerienda ka na rin anak, sabi sa kanya ng kanyang ama. Ay mamaya na po ako pang, busog pa naman po ako. Tatawagin ko lang po sina Mamang at Wari. Una na po kayo magmerienda ni Juancho. Lumabas siya sa kanilang bahay. Tinawag niya rin ang alaga niyang aso na si Whitey para samahan siya papunta sa batis. Whitey, samahan mo ako papunta sa batis ha. Maglalaba tayo ron. Tsaka ko na walang gaanong tao dun ngayon dahil tanghali naman. Kinakausap ni Artemis ang alaga niyang aso habang tinatalunto ng daan patungo sa batis kung nasaan ang kapatid niyang babae na si Evanita at ang kanyang ina na naglalaba. Pagdating nga ni Artemis sa batis ay agad niya nakita ang kanyang ina kasama si Evanita na naglalaba at nagkukwentuhan pa. Mamang, Eva, magmerienda na po muna kayo sa bahay. May binili po akong kamote kanina. Ako na pong bahala riyan. Ate Artemis, nakabalik ka na pala. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Masaya sabi ni Evanita na puno pa ng bula ang mga kamay. Oo, tapos na. Niluto ko na rin muna yung kamoteng dala ko bago ako pumunta dito. Ani niya hanggang sa tuluyan na siyang nakalapit sa mga ito. Magandang hapon, Mang. Umuwi na po muna kayo ni Ara at nang makapagmerienda na, ako na pong bahala dito. Pero anak, pagod ka pa. Wika ng ina.
Nakapagpahinga naman na po ako sa bahay kanina. Kaya ko na po dito. Alam kong gutom na kayo, may nilagang kamote doon. Sabi niya bago yumuko para siya na pagtuloy sa nilalabahan ng kanyang ina. Tumango ang kanyang ina at tumayo na rin. O siya, sige. Nagmerienda ka na rin ba? Opo, tapos na. Nagpaalam na ulit sa kanyang dalawa na uuwi na muna at siya na lang ang naiwan mag-isa sa poso. Marami mga labada ngayong araw ang mamang niya at mabuti na lang talaga ay walang pasok si Evanita kaya nakakatulong din ito. Si Artemis na kasi talaga ang laging tumutulong sa kanyang ina na maglabada. Ang paglalabada ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan nila ng pang-araw-araw. Habang naglalabada ng kumot ay masaya rin na umaawit si Artemis. Mag-isa lang siya ngayon sa batis, walang ibang taong naglalaba. Damit na rin siguro sa sobrang tirik na tirik ng araw ngayon. Sa kabilang banda ay hindi naman malaman ni Yat kung saang parte na siya ngayon. Kanina pa siyang naglalakad at hindi niya na alam kung saan siya patungo. Kahit saan siya lumingon ay hindi pamilyar sa kanya ang paligid. Isang patunay na kahit nung bata pa siya ay hindi niya pa napupuntahan ang lugar na to. Alam niya na malayo na siya sa ancestral house nila na pinanggalingan niya. Hindi niya rin matandaan ang daan pabalik kung saan siya nanggaling kanina. Paano habang naglalakad si Yat kanina, parang nasa kabilang ibayo ang mundo ng utak niya. Napakalalim na mga iniisip niya na namalaya na lang ni Yat ang sarili na dinala siya ng mga paa niya dito. Mula kung saan si Yat ay naririnig niya ang agos ng tubig. Tumuloy siya ng lakad para makita ang sapa. Napatigil si Yat sa paglalakad nang may matanaw siyang isang babae. Naglalaba ito habang nakaupo sa isang malaking bato. Nag-uumapaw ang bula sa palanggana nito. Kung titigan ng mabuti para bang isang diwata ang dalaga. Iyon bang diwata na hindi man lang kakikitaan ng kapintasan sa itsura? Mas lalo pa siyang napatitig sa babae nang tumayo ito dahil kinagat ng alaga nitong kulay puting aso ang damit ng dalaga. Ang akala ni Yat ay paggagalitan ng babae ang aso nito. Ngunit sa halip, ay nakipaglaro pa ito sa alaga nitong aso. Tila isang musika sa kanyang pandinig ang boses ng babae at ang mga ngiti naman nito ay napakaganda na para bang maliwanag pa sa sinag ng araw. Dahil sa paglalaro ng babae ay bigla itong nadulas kung kaya naman ay dali-dali niya itong nilapitan para tulungan. Ayos ka lang ba, miss? Nag-aalala na tanong niya sa babae. Tinulungan niya itong makatayo. Hindi naman sumagot ang babae. Sa halip ay natulala lang ito sa kanya at hindi agad nakakilos. Miss? Pumukaw si Yat sa dalaga na para bang natulala na sa kanya. Saka lang ito nakabalik sa realidad nang muling marinig ang boses niya. Opo sir, ayos lang po ako. Salamat po sa tulong. Are you sure? Naniligurado pang tanong ni Yat sa dalaga na marahan namang tumango bilang sagot. Bumaba ang tingin ni Yat sa tuhod ng dalaga at nakita na dumudugo na iyon. Nasaktan ka? Bumaba ang tingin ng dalaga sa tuhod nito at marahil ay doon lamang napansin na may sugat pala ito. Yumuko si Yat at binasa ang tuhod ng dalaga para maalis ang dugo. Siguro'y nasugatan ka ng matalim na bato dito, sabi ni Yat. Sinabihan niya rin ang dalaga na maupo na ulit sa bato para mas malinisan ang sugat nito. Wala namang imik na sumunod naman ng dalaga sa sinabi niya. Matapos malinisan ang sugat nito ay nagpasalamat sa kanya ang dalaga. Hindi ka ba muna uuwi sa inyo para malinis ang sugat mo? Tanong ni Yat. Umiling ito. Ay, hindi na po. Hindi naman ganun kalaki ang sugat ko. Are you sure? Naninigurado pa rin na tanong ni Yat. Ngunit mukhang walang balak ang dalaga na umuwi at mukhang baliwala lang dito ang sugat na natamo. Hinayaan na lamang ni Yat ang dalaga. Lumapit na lamang siya sa malaking bato at doon ay naupo. Napangiti pa si Yat nang lapitan siya ng alagang aso ng dalaga na mukhang masayang makita siya. Hello boy! Sabi ni Yat sa aso at hinaplos niya pa ang ulo nito. Naramdaman naman ni Yat na nilingon siya ng dalaga kaya tiningnan niya rin ito. Aso mo ba siya? Tanong ni Yat at tumango naman ng dalaga. Anong pangalan niya? Whitey at babae siya. Oh, sorry. What about you? Ano nga pala pangalan mo? Artemis Gonzalez. Oh, nice to meet you, Artemis. I'm Alexander Yat. Pakilala niya.
Dayo lang po ba kayo dito, sir? Nandito po ba kayo para magbakasyon? Tanong ng dalaga. Yeah, ngayon lang ulit ako nakapunta dito. Ah, nakapunta na po pala kayo dito dati? Tumango naman si Yat kahit pa hindi rin naman siya sigurado. Oo, pero matagal ng panahon ang lumipas. Ngumiti ang dalaga at mas lalo namang napunan ni Yat ang kagandahang taglay nito. Dahil nga sa nasisinaga nito ng sinag ng araw na lumulusot mula sa matatayog na punong kahoy, animoy kumikinang ang morena nito mga balat. Nako, mabuti na lang po at nag-decide kayo na bumalik sa lugar na to. Yat smiled slightly. Yeah. Kung may isang bagay man na pinaka-nagugustuhan ni Yat sa lugar na to, yun ay dahil sa hindi siya kilala ng mga tao at walang mga paparazzi ang sumusunod sa kanya. Ang turing lang din sa kanya ng mga tao ay normal na tao lamang siya. Yat used to love the recognition he receives. Pangarap niya noon pa man na maging isang tanyag na artist. Pangarap niya na makilala siya sa buong mundo pero matapos ang lahat, matapos siyang mapagtaksila ng dalawang tao na mahalaga sa kanya, matapos siyang saktan at pagmukhaing tanga, na siyang dahilan kaya sunod-sunod ang kanyang mga paparazzi para magtanong na kung ano-anong walang kabuluhang katanungan, Yat started to hate the fame. Yun na mas gusto niya na lang ang tahimik na buhay. Nagbago na rin ang pananaw niya matapos ang lahat ng nangyari. Anak, kapag nagkaapo na kami, gusto namin ay lalaki ang una naming magiging apo sa'yo. Ang sabi kasi ng iba kapag lalaki raw ang unang apo, lagi raw malakas sa mga tuhod ng lolo at lola. Pabiro sabi kay Artemis ang kanyang ina habang sabay-sabay silang kumakain sa maliit na hapagkainan sa kanilang kusina. Oo nga anak, pero bago mangyari yon, kailangan mo munang magkaroon ng nobyo. May natitipuhan ka na ba ngayon? May mga nagbabalak na bang mandigaw sa'yo? Tanong naman ng kanyang ama. Mahina namang tumawa si Artemis. Nako, wala pa po, papang. Nako, sana naman ay meron ka ng matipuhan. Alam mo naman, hindi na kami bumabata ng mamang mo. Gusto namin na mabuhat pa't makalaro ang aming magiging apo bago pa magsisakita ng mga tuhod namin. Nag-iisang anak lamang si Artemis kung kaya ay gustong-gusto ng magulang niya na magkaroon na ng apo sa kanya. Hindi naman maiwasan ni Artemis na malungkot dahil sa hiling na iyon ng mga magulang niya. May lihim kasi siya na magpahanggang ngayon ay hindi niya pa magawang sabihin sa kanila. Dahil alam niya na mas lalo silang malulungkot. Ang lihim niyang iyon ang maaaring magwasak sa kagustuhan nila na magkaroon ng maraming apo. Alam niyo ba ang paniniwala ng mga matatanda dito sa ating lugar? Sabi ng iba, para raw makita natin kung sino ang taong makakatuluyan o mapapangasawa natin, kailangan daw natin pumunta sa pinakalumang mansyon ng mga samonte. Habang nagtatrabaho dito sa bukid ay hindi sinasadya na marinig ni Artemis ang usapan ng tatlong magkakaibigan. Curious din siya kung anong sinasabi ni Yvonne kaya ay napatigil si Artemis sa ginagawa at pinakinggan ang usapan ng tatlo. Bakit? Ano naman ang kailangan nating gawin sa mansyon na yon? Pang-usisa rin ni Donna sa kaibigan. Ang sabi ng iba ay madaling araw daw dapat pumunta sa malaking mansyon na yon at siguraduhin daw na may dadalang itim na kandila at sa ikalawang palapag ng mansyon may isang malaking salamin daw doon. At bago sumapit ang alas 6 ng madaling araw, dapat ay nasa tapat ka na ng malakit dumang salamin. Sindihan mo lamang ang kandila at tilingin sa salamin na ipakita sa iyong mukha ng taong makakatuluyan mo. Pwede mo rin daw nahilingin sa salamin na kung maaari mag-cross na agad ang landas niyang dalawa ng taong makakatuluyan mo. Sabi pa ni Mara. Totoo ba raw yan? Baka pinagloloko lang tayo ng mga tao dito sa lugar natin, ha? Sabi pa ni Donna. Hindi ko rin alam eh. Nagkibit-balikat pa si Mara. Ayoko rin subukan. Nakakatakot kaya ang mansyon na yon. Sobrang lawak at wala pa nakatira. May mga tagalinis naman pero bihira lang pumunta. Pero ang sabi naman nila, yun daw ang dahilan kaya hanggang ngayon ay hindi pa inaalis ang malaking salamin ng mansyon. Hanggang sa nakauwi si Artemis sa kanilang bahay at sumapit na rin ng gabi ay hindi pa rin mailis sa isipan niya ang usapan ni Mara at mga kaibigan nito kanina. Natatandaan din na Artemis ang tungkol sa paniniwalang yon. Noong bata pa kasi siya at madalas siyang tumambay sa mansyon ng mga Samonte, nabanggit sa kanya ni Doña Victorina Samonte
ang donya na may-ari ng asyenda ang tungkol sa paniniwalang yon sa salamin na yon. Gusto nga ni Doña Victorina na subukan ka Artemis na gawin yon, ngunit dala na rin ng takot ay hindi niya na nagawa. Na-curious naman si Artemis kung totoo nga bang paniniwalang iyon ng mga matatanda sa kanilang probinsya. At dala ng curiosity at kagustuhan na malaman kung magkakaasawa ba siya in the future para magawa niyang pakiusapan ng salamin na madaliin ang pagkukrus ng landas nilang dalawa at nang sa ganon ay matupad niya na ang hiling ng mga magulang niya na bigyan sila ng apo, ay nagtungo siya sa mansyon. At bago pa man pumatak ng alauna ng madaling araw, dala-dala niya na ang kulay itim na kandila at lighter na gagamitin niya mamaya. Gamit ang flashlight at kasama ang aso niyang si Whitey na sinusundan siya nang umalis siya sa kanilang bahay kanina, tinuntun ni Artemis ang daan patungo sa dating mansyon ng mga Samonte. Pagdating ni Artemis sa tapat ng malaking gate ng mansyon, nakita niyang nakabukas ang ilang ilaw doon. Marahil ay binuksan lamang ng mga tagalinis ng mansyon. Wala na rin kasing nakatira sa mansyon na ito. Magmula na magkasunod na mamatay sina Doña Victorina at Don Santiago ay umalis na rin sa probinsya ang mga anak ng Samonte. At mula noong umalis ang pamilyang Samonte ay hindi na ulit sila bumalik. Ngayon lang, may isa nga Samonte ang bumalik. At iyon ay si Yat, ang apo ng may-ari ng asyenda. Walang pagkaalinlangan na binuksan ni Artemis ang gate ng mansyon. Mabuti na lang at nakabukas din ang main door ng mansyon kaya mabilis siyang nakapasok sa loob. Madilim sa loob ng mansyon dahil sa marahil nga ay ilaw lamang ng ibang kwarto sa taas ang nakikita niya mula sa labas. At dahil na rin siguro sa matagal na walang tao dito ay parang may kakaibang vibes na rin siyang nararamdaman. Umakyat si Artemis sa mahabang hagdan ng mansyon. Rinig na rinig ang bawat yapak niya na nag-e-echo sa loob. Nakasunod lamang sa kanya si Whitey na may inaamoy-amoy pa sa paligid. Hindi nagtagal ay nakita niya na rin kung saan nakalagay ang malaking salamin na sinasabi ng mga matatanda sa lugar. Nakakover iyon ng isang kulay puting tela. Hindi niya muna tinanggal ang takip ng salamin at mas pinili na maglibot-libot na lang muna sa mansyon dahil may isang oras pa naman siya bago mag-alas 3. Inilawan ni Artemis ang malaking picture frame na nakasabit sa dingding. Picture iyon ng mag-asawang Doña Victorina at asawa nitong si Don Santiago. Napangiti naman si Artemis habang nakatingin sa picture na mukhang sobrang masaya pa na mag-asawa. Naaalala niya kung gaanong kabait sa kanyang mag-asawa noong nabubuhay pa ang mga ito. Kahit na halos araw-araw ay nandito siya sa mansyon na ito, ay hindi sila nagagalit o naiinis man lamang sa kanya. Sa katunayan ay sobrang gustong-gusto siya na mag-asawa dahil wala raw silang anak o apong babae. Kulang na nga lang ay ampunin na rin si Artemis ng mag-asawa noon. Sa totoo lang ay hindi rin alam ni Artemis kung anong sanhe ng pagkamatay ng mag-asawa. Basta kasi nabalitaan niya na lang sa buong asyenda ng Samonte na namayapa na raw ang mag-asawa. Hanggang sa isa-isa na rin na nagsialisa ng mga Samonte sa lugar na ito at mula noon ay hindi na ulit siya nagkaroon ng tsansa na makausap ang kababata niya. Pasensya na po kayo kung pumasok ako sa mansyon niyo na walang permiso mula sa apo ninyong magbabakasyon dapat dito ngayon. Hindi ko po kasi alam kung saan siya nakatira ngayon at gusto ko lang din po na gawin ang sinasabi niyong paniniwala na magsisindi lang ng kandila sa tapat ng salamin. Kinausap ni Artemis ang picture upang na sa ganon ay hindi siya multuhin ng mag-asawa. Lumapit siya sa isa pang picture frame na nakasabit naman at medyo malapit lang yon kung saan nakakabit ang picture frame ng Donya at Don. Picture naman yon na nag-iisang anak ng mga Samonte, si Enrico, kasama ang asawa at anak nitong si Amor at Yat. Tulad ni Enrico ay nag-iisang anak lang din ang anak nitong si Yat. Kasama na mag-asawang Doña Victorina at Don Santiago na umalis sa lugar na ito ang apo nilang si Yat Samonte, ngunit sa kasamaang palad, si Yat na lamang ang bumalik sa lugar na ito ngayon. Alam ni Artemis na isang sikat na singer na ngayon si Yat Samonte. Sa katunayan nga yan, ay iniidolo niya rin ang binata, ngunit nang muling nagtagpo ang landas sila, ay nagpapanggap lamang siya na hindi niya alam kung sino ito dahil sa wari niya noon ay nasa bakasyon ng binata at gusto ng tahimik na paligid kung saan ay walang taong umaaligid dito. Kung sana lang ay natatandaan mo ako,
Baka pareho nating binalikan ang lahat ng masasayang alaala ng mga nakaraan natin ngayon. Kaso kinalimutan mo na ako eh. Pati ang pangako mo sa akin ay nilibot mo na rin. Mahihimigan naman ang lungkot sa tono ng boses ni Artemis habang kinakausap niya ang batang nasa picture, which is ang apo ng mga Samonte. Hindi naman namalayan ni Artemis na malapit na palang sumapit ang 3:00 ng madaling araw at nakatingin lamang siya sa picture na nasa kanyang harapan. Mabuti na lawang at nailawan ng flashlight na hawak niya ang isang wall clock na gumagana pa. At nang makita ang oras ay agad siya nagmamandali papunta sa harapan ng salamin. Kahit ang aso niya na natutulog ay napabalikwas ng bangon para sundan siya. Inalis ni Artemis ang kulay puting tela na nakatakip sa salamin. Sinindihan niya rin ang hawak niyang kandila. Nang saktong pumatak ng 3:00 na nasa tuktok ng salamin ng orasan, ipinikit ni Artemis ang kanyang mga mata at nagsimula ng sabihin ang hiling niya. Salamin, maaari bang pagbigyan ng aking hiling? Maaari mo bang ipakita sa akin ang lalaking aking makakatuluyan at makakasama habang buhay? Maaari mo bang ipakita sa akin ang kanyang mukha? Matapos niyang sabihin ang mga katagang yon, ay naghintay si Artemis ng ilang segundo bago niya iminulat ang kanyang mga mata at gano'n na lamang ang gulat at takot na kanyang nadama ng pagkamulat ni Artemis ay makikita siyang isang tao sa salamin. Isang lalaki na may hawak na kulay puting kandila at nagkatinginan sila sa salamin. Ang lalaking yon ay walang iba kundi si Alexander Yat Samonte. Ang kababata niya na siyang nangako sa kanya ng mga bata pa sila na silang magpapakasal kapag tumuntong na sila ng tamang edad. Kung ganon, ay totoo pala talaga na may kakaibang hiwaga ang salamin na ito. Kung ganon, ay ikaw pala talaga ang tao na katadhana para sa akin? Hindi niya intensyong isatinig iyon pero marahang lumabas sa kanyang bibig. What are you doing here, Artemis? Bigla namang nagtayuan ang balahibo niya sa kanyang katawan nang biglang magsalita ang lalaking nasa salamin. Malalim ang boses nito na mas lalo pang nagpadagdag sa takot na nararamdaman niya. Kasabay ng pagtanong nito ay pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin na pumasok sa loob na pumalid sa suot niyang puting bestida. Malapit lamang kasi sa balkonahe kung saan ang pwesto ng salamin na ito kaya nakakapasok ang hangin sa loob. Ayos ka lang ba, Artemis? Mas lalo naman natakot si Artemis nang lumapit sa kanya si Yat. Palapit ito ng palapit sa kanya kung kaya'y halos hindi na siya makahinga. Napaigtad pa si Artemis nang hawakan siya nito sa balikat. Are you okay? Nag-aalala na tanong ni Yat. Doon niya lamang napagtanto na totoong nasa likuran niya pala ngayon si Yat at hindi ito basta nasa loob ng salamin. Totoo ka? Tanong niya habang tinitingnan nito sa salamin. Of course. At nang masigurado ni Artemis na nandito nga ngayon ang binata, ay saka lamang siya umikot paharap dito. Duda pa siya kung talagang tunay nga na tao ang kaharap niya ngayon, kung kaya'y inabot ng isang kamay niya ang mukha nito para makasigurado. Ano ginagawa mo? Nagtataka na tanong sa kanya ni Yat. Kapag kwan ay mahina itong natawa. Sinisigurado mo ba kung totoong tao talaga ako? Tumango siya at ibinaba ang kamay niya. Sorry, akala ko kasi totoo ang sabi-sabi ng mga tao tungkol sa salamin na yan na ipapakita niya raw sa'yo kung sino daw ang tao magiging asawa at makakasama mo habang buhay. Nahihiya naman na payuko siya tsaka tumango. Oo. Oh, no wonder why you're here. Akala ko'y walang tao sa lugar na ito na naniniwala doon. Ani ni Yat sa pakonswelong tono. Pakiramdam tuloy ngayon ni Artemis ay pinagtatawanan siya nito dahil naniniwala siya sa mga sabi-sabi na yon. Bakit ka pala nandito? Tanong niya sa nanunuyong lalamunan. Because this is my grandparents' mansion and I have the right to come here. Kaya pala kanina ay nakabukas ang main door ng mansyon dahil may tao pala ngayon dito sa mansyon. Nakakainis at hindi man lang niya naisip ang tungkol doon. What about you? Kaya ka lang ba nandito para gawin ang sabi-sabi ng mga tao tungkol sa salamin na yan? Tumangutango naman si Artemis.
Sa mga sandali ito ay para bang gusto niya na lang na bumuka ang kinatatayuan niyang lupa at kainin na lamang siya dahil sa labis sa kahihiyan. Bukod sa hindi nga siya humihingi ng permiso na makapasok sa mansyon, nahuli pa siya ng binata na ginagawang kabaliwan na iyon. Nag-angat siya ng tingin sa mukha ng binata nang mahina siya nitong tinawanan. You're so cute. Hindi niya mawari kung dapat ba siyang matuwa dahil tinatawag siya nitong cute o kung dapat ba siyang ma-offend dahil para bang pinagtatawanan na siya nito at ibang ibig sabihin nito sa pagtawag sa kanya ng cute. Don't be shy. Maya-maya pa nga nasabi ulit niya at nang mapansing hiyang-hiya siya sa ginawa niya. Isa rin ang salamin na yan sa dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Mom told me about the mirror's magic power. Curious din ako kung totoo kaya pumunta ako dito. Patuloy nito bago hinawakan ang kamay niya. Come with me. Kusang sumaama naman ang katawan niya sa binata. Sa balkonahe sila nagtungo kung saan ay umiihip ang malamig na hangin. Nang may marinig siyang ingay, nilingon niya iyon at bahagyang nakahinga ng maluwag nang makitang ang aso niya lang pala iyon. Kanina ka pa po bang nandito, sir? Tanong niya kay Yat. Yes, simula nung nakatitig ka pa ng ilang minuto mula sa picture ng pamilya namin. Talaga po? Bakit hindi ko po narinig ang mga yapak mo gayong sobrang tahimik naman ng mansyon? Well, that's one of my special skills. Hindi naririnig ng ibang mga yapak ko. Pwede na nga ako maging agent sa talent ko yun, hindi ba? Tumango siya bilang pagsang-ayon. Napangisi naman si Yat sa kanya, tsaka tumanaw ito sa malayo, sa mga bituin, sa madilim pang kalangitan. Ang sabi ng mga magulang ko ay may matalik daw silang kaibigan sa lugar na to. At may anak daw ang mga ito na isang batang babae. Posible ba na ang mga magulang mo ang kaibigan ng magulang ko? At ikaw ang batang babae na tinutukoy nila? Ibinalik niya ang tingin sa kanya. Habang nakatingin ka sa picture namin kanina, para bang kilala mo sila? Tumango-tango siya. Iniwas niya rin ang tingin niya at bumaling sa malayo para itago ang lungkot sa kanyang mga mata dahil hindi nga talaga siya nito natatandaan. Opo. Dati pong magkaibigan ng mga magulang natin. I see. I guess sobrang bata pa ng magulang natin nung naging magkaibigan sila. I couldn't remember meeting them before. Muli naman siya napatingin kay Yat dahil sa sinabi nito. Kung ganon, ay hindi lamang siya ang nakalimutan nito kundi pati na rin ang mga magulang niya. Nagtataka siya kung anong nangyari at bakit bigla na lang silang naglaho mula sa alaala nito. Gayong tandang-tanda ni Artemis sa sobrang close si Yat sa kanyang mga magulang noon. Marahil nga yung mga bata pa sila noon. Ang tanging nasabi na lamang ni Artemis at muling tumanaw sa malayo. Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang tanging kaluskos ng hangin ang kanilang maririnig. Do you have a boyfriend, Artemis? Maya-maya ay nagtanong ulit si Yat sa kanya. Wala pa. Hindi pa po ako nagkakaroon kahit isa. Ikaw, may girlfriend ka na ba? 6 months ago, yeah. Pero natapos na. Bakit? Wala sa sariling tanong niya. Kung hindi ka komportable na sabihin ay ayos lang naman sa akin. It's okay. Ngumiti ito. My ex-girlfriend cheated on me with a close friend. Nagkunatang noon ni Artemis. Paano ang ganitong kagwapong nilalang ay nagagawa pa rin lokohin ng mga taong mahal nila? Gwapo itong si Yat. Matangkad din at talagang malakas ang dating. Isa ngang mukha nito sa dahilan kung bakit maraming mga nabibighani dito at kung bakit ito ang pinaka-popular sa grupo nila na kahit siguro mag-solo career ay mananatili itong sikat. At hindi lamang ito gwapo, kundi isa rin itong talented na tao. Kaya ang buong akala ni Artemis, ang mga taong ipinanganak na akala mo'y mga perpekto ay hindi na magagawang saktan o lokohin. Pero nagagawa pa rin pala. Napaisip patuloy si Artemis kung ang mga tao na sobrang good-looking at almost perfect ay nagagawa pa rin lokohin, paano na kaya yung mga taong hindi pinagpala sa ganda at ipinanganak ng pangit? Artemis? Ha? Tiningnan niya ang binata nang tawagin nito ang kanyang pangalan. Nabigla siya na hawakan niya ang ilalim ng baba niya para mapatingin siya sa mga mata nito. You're beautiful. Panimula nito habang sinusuri ng tingin ang kanyang mukha.
A kind of face that every girl would wish to have. As beautiful as a sculpture. Mariing napalunok naman si Artemis. Hindi maalis ang tingin niya sa mukha nito. Nakatuon lamang ang mga mata nito sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya ngayon na halos hindi na siya makahinga. You know, I've always wanted to have a child. And having you as a mother of my child would ensure my genes are well passed on. Tumingin ito sa mga mata niya. Say, do you want to be the mother of my child? Ha? Mas lalo lang siya naotal at nabigla sa sinabi nito. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang rumihistro ng tuluyan ang sinabi ng kaharap. Babayaran ko, kahit na magkano ang gusto mo, kung papayag kang maging surrogate mother ng magiging anak ko. Hindi pa rin siya nakasagot at nanatili lang nakatingin sa binatang kaharap. Binitawan na rin niya ang mukha niya at bahagyang lumayo ito sa kanya at saka malalim na napabuntong hininga. Gusto ko magkaroon ng anak tulad ng pangarap ko. Ngunit ayokong pumasok sa isang relasyon. So, I decided to look for a surrogate mother. Noong mabanggit sa akin ang aking inang tungkol sa salamin dito sa mansyon, I came so I could ask the mirror kung sino bang karapat-dapat na piliin ko na maging surrogate mother na magiging anak ko. At hindi ko pa man na itatanong sa salamin, ay nagpakita ka na sa akin. I think it's a sign, right? Hindi pa rin nakasagot si Artemis, ngunit kitang-kita sa mga ekspresyon ng mukha niya na malalim siya nag-iisip. Hindi mo naman ako kailangang bigyan ng sagot sa ngayon. Nagsimula muli siya. Pero kapag may sagot ka na, you can always come to our ancestral house nearby. Matapos ang tagpong yon ay hindi na siya natahimik. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang magiging desisyon. Kung sakaling papayag siya, makakalikom siya ng sapat na pera bago ang operasyon niya at hindi na kailangang mag-alala ng magulang niya kung saan sila kukuha ng pangpagamot sa kanya sa oras sasabihin niya sa kanila ang totoo tungkol sa kondisyon niya. Bukod pa roon ay mararanasan din niyang mabuntis bago siya tuluyang mawalan ng kakayahan na magdalang tao. Ayon sa doktor na tumitingin sa kondisyon ni Artemis, ay may serious condition siya na nakakaapekto sa reproductive organs. There are 2 possible treatments for her condition. One option is for her to become pregnant, which might help manage her condition and allow for the complete removal of her reproductive organs, thus preventing further bleeding. The other option is surgery to remove the affected organ directly. However, this would mean she would lose the ability to have children in the future. Sa ngayon ay hindi pa magawang sabihin ni Artemis ang kondisyon niya sa kanyang mga magulang dahil ayaw niya na mag-alala sila sa kanya at ayaw niya ring wasakin ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng apo na aalagaan nila. Anak, mabuti naman at gising ka na. May magandang balita kami sa iyo ng papang mo. Ang balita namin ay natuloy daw palang pagdating ng kababata mong si Yat. Noong isang araw lang daw ito dumating dito sa lugar natin. Iyon ang masayang pambungad sa kanya ng mamang niya na makapasok siya sa loob ng kusina. Malungkot naman siyang nagbuntong hininga. Nagkita na po kami kahapon, mamang. Ha? Talaga? Bakit parang nalulungkot ka ngayon na nagkita na kayo? Usisa ng papang niya nakakunot ang noo. Parang baliwala lang po ang paghihintay ko sa kanya ng mahabang panahon Dahil hindi niya naman po ako maalala. Kahit nga po kayo, hindi niya na rin maalala. Nalulungkot niyang tugon bago naupo sa Celia. Ano? Paano nangyari yon? Wika naman ang kanyang mamang. Hindi ko rin po alam, mamang. Pero kahit po noong sinabi ko sa kanya pangalan ko, hindi niya nga rin po matandaan Tingin ko po sadyang hindi lamang po ganun ka-importante sa kanyang pinagsamahan namin noon kaya nawala sa memorya niya ang lahat. Nalungkot din siya sa kanyang sinasabi kaya pinagaan ng magulang niya ang loob niya. Matapos ang almusal ay nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na tutungo siya sa bayan dahil may mahalaga lamang siyang bibilhin ngunit ang totoo ay kabilang bayan ang tungo niya para muling magpakonsulta sa kanyang doktor tungkol sa kung ano ang dapat niyang gawin. Oh, anak, nakauwi ka na pala. Masayang sabi ng kanyang mamang nang makita siyang papalapit. Opo, mamang. Pasensya na po kayo kung natagalan po ako sa bayan. Hindi po tuloy kita natulungan sa mga gawain. Ano ka ba? Ayos lang yun, anak.
Alam mo ba na nakita ko ang apo ng mga samonte nung bumisita ko sa taniman? Mabait siya ha, at nagkausap kaming dalawa. Totoo nga ang sinabi mo na mas lalo siyang gumwapo. Talaga po, mamang, nagkausap po kayong dalawa? Nakilala po ba niya kayo? Umiling ang mamang niya na bakas din sa mukha ang pagtataka. Hindi nga eh. Hindi niya ako nakikilala kaya nagtataka rin ako kung bakit. Kahit ang papang mo, hindi niya talaga matandaan. Aaminin ni Artemis na nung una ay inakala niya rin na baka'y nagpapanggap lamang si Yat na hindi siya nito tanda dahil ayaw na nitong magkaroon ng kahit anong koneksyon sa childhood friend nito. Pero ngayon na ang mamang niya na nakaharap nito, napatunayan niya na totoo nga talaga ang tungkol doon. Artemis, nakita mo ba yung gwapong may-ari ng asyenda na to? Nandito siya kanina. Bumisita siya dito. Diyos ko po, ang sobrang gwapo niya. Kilig na sabi sa kanya ni Donna at nagpaypay pa ito gamit ang abaniko. Oo nga Artemis, napakamalas mo naman at wala ka dito kanina. Balita ko nga ay isa rin daw sikat na singer yon sa ibang bansa at narito lamang para magbakasyon. Sinigundahan naman agad ni Mara iyon. Hindi ko pa siya nakita. Hindi rin naman ako interesado. Pagsisinungaling niya at tinuloy na lang ang ginagawa niya. Alam mo, kahit kailan ka, napaka-boring mo talaga, Artemis. Kaya hindi ka namin magiging friendly eh. Sabay paypay pa ni Donna sa abaniko. Hayaan nyo na. For sure, obsessed na obsessed pa yan doon sa sinasabi niyang kababata niya. Sabi naman ni Yvonne. Yung childhood best friend niya na hindi naman totoo at gawa-gawa niya lang? Oo, yun nga. Nagtawanan ng tatlong magkaibigan na hinayaan niya na lamang. Tsak siya na may bago na namang dahilan ng tatlong to para laging nandito sa taniman. Hindi lamang para siya i-chismis, kundi para rin bantayan ang binatang si Yat. Maya-maya pa ay nagkasalubong ang kilay ni Artemis nang may marinig siyang mga nagtitilian. Lumingin siya at nakita ang binatang si Yat na kabababa lamang mula sa sinasakyan nito na isang kalabaw. Dahil sa nakita ay napatitig si Artemis ang matagal sa binata. Paano ay tandang-tanda niya kung gaano nitong kaayaw sa kalabaw noong bata pa ito. Pero ngayon ay nakakasakay na ito sa kalabaw at hindi man lang ito kakikitaan ng kahit anong takot sa mukha. Talagang malayong-malayo na ito sa Yat na natatandaan niya. Sa mga sandali na ito ay napapaisip na nga rin si Artemis kung ito pa rin bang binata na nakilala niya. Parang hindi na kasi itong kilala niya. Sa labis sa pag-iisip ay hindi niya pansin na natulala na rin pala siya. Hindi niya na namalaya na nasa harapan niya na pala ang binata. Saka lamang niya iyon napagtanto na magsalita ito. Are you okay, Artemis? Tanong ng binata. Napakurap-kurap si Artemis tsaka marahan siyang tumango. Opo, ayos lang ako sir. Ngumiti naman ang binata. Nagtatrabaho ka pala dito. Akala ko'y sa rancho ka na nanatili. Tumutulong po ako sa aking ama sa gawain dito para mas mapadali po ang trabaho niya. Paliwanag ni Artemis. Hindi ka pa ba tapos sa tinatrabaho mo ngayon? Nagtanong muli ang binata. Patapos na rin po ako, sir. Bakit po? May gusto po ba kayong ipag-utos sa akin? Well, gusto ko lang sana na maglibot-libot sa asyenda. If you're free, pwede po ba akong samahan? Tingin ko ay kabisado mo ng lugar na to. Pwedeng-pwede naman po, sir. Wala pong problema sa akin. Sagot niya naman. Sinabi niya sa binata na nagpaalam lang siya sa kanyang ama dahil baka hanapin siya nito at babalik din agad siya. Pumayag naman ang binata at nagsabi na maghihintay ito sa kanya sa ilalim ng mangga. At tulad nga ng sinabi ni Artemis, agad siyang bumalik. May alagang kabayo ang kanyang ama kung kaya doon na siya sumakay. Si Yat ay nakasunod naman sa kanya. Nakasakay pa rin ito sa kalabaw nito. Saan niyo po gustong pumunta, sir? May magandang talon po dito, may malawak na parte ng asyenda na may mga tanim na mangga. Meron ding santol at iba pang mga prutas. Ilang oras din po mula dito mararating na natin ang mga pananim na puno ng niyog. Marami pong mga tauhan sa asyenda ang naroon kaya pwede pa tayo makapagpakuha sa kanila ng buko. Paliwanag niya sa binata. Ikaw, saang lugar mo ako gustong unang dalhin? I'm with you with that. Wika ng binata at tinayaan siya na magpasya. Dahil sa sinabi nito ay napalingon siya kay Yat. Maraming mga magandang lugar sa asyenda nito na pwedeng-pwede niyang dalhin ng binata ngunit ang pinakaunang lugar na sumagi sa isipan niya, sa sandaling hinayaan siya ng binata na mag-decide ay ang talampas.
ang lugar kung saan unang nag-cruise ang landas nilang dalawa noong mga bata pa sila. Nagustuhan mo ba dito? Itong parte ng asyenda na gustong gusto ko. Tiningnan niya ang binata. Nakatanaw ito sa malayo habang nasa talampas sila. Mula kung saan sila ay kitang-kita ang magagandang tanawin sa ibaba, lalo na ang mga punong kahoy. Ibinaling niya ang tingin nito sa kanya. Yeah, I like it here. Napangiti naman si Artemis dahil doon at tumanaw din siya sa malayo. Nakasakay pa rin sila sa kanilang mga alagang hayop. Kasabay noon ay ang pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin na humalik sa balat niya at umiihip sa mahaba niyang buhok. Artemis, tawag sa kanya niya sa mababang tono kung kaya muli siyang napabaling dito. Bakit? Can I ask? Tumango si Artemis bilang tugon. Bakit gustong gusto mong pumunta sa lugar na to gayong ang sabi mo ay marami pang mga magagandang tanawin dito? Mas presko kasi ang hangin sa parting to at pakiramdam ko ay sobrang gaan ang pakiramdam ko kapag nandito ako sa lugar na to. Paliwanag niya. Sa totoo lang ay gustong kong sabihin ni Artemis na ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto niya ang lugar na ito ay dahil sa dito sila unang nagkilala noon. Gusto ko rin ang lugar na to. Hindi ko nga mawari kung bakit pakiramdam ko ay para bang nakarating na ako sa lugar na to noon. Sabi niya at bago binalik ang tingin sa malayo, nang umihip ang hangin ay pinikit nito ang mga mata. Hindi mo ba natatandaan? Nag-aalangan niyang tanong. Hindi. Sumagot si Yat. Hindi ko maalala. Gusto rin sana ni Artemis na tanungin ang binata kung anong dahilan at bakit nawala ang alaala nito, ngunit naisip niya na hindi pa naman sila ganun ka-close para magtanong ng personal na bagay dito. Kung noong mga bata pa sila, masasabi na sobrang close sila sa isa't isa at kulang na nga lang ay magkaroon na sila ng glue sa kanilang mga katawan dahil halos hindi na talaga sila mapaghiwalay. Ngayon ay nagbago na ang lahat. Hindi na sila katulad ng dati, nawala na ang closeness na yon. Saan ang sunod na pupuntahan natin? Tanong niya at pumukaw sa kanya. Sa talon niya ito dinala at sobrang nagustuhan niya doon. Nag-decide pa nga ito na mag-swimming doon. Kaya hindi na sila natuloy sa pagpunta sa mga tanim ng mangga at sa mga taniman ng niyog. Anak, bakit parang sobrang lalim yata ng iniisip mo? Pukaw sa kanya ng kanyang ina habang sabay silang kumakain ng hapunan. Wala po mamang. Napagod lamang po ako. Sinabi nga sa akin ng iyong papang na nagpasama raw sa'yo kanina si Yat na mamasyal sa kanilang asyenda. Opo mamang. Natatandaan ka na ba niya? Malungkot siyang nagbuntong hininga. Hindi pa po eh. Sumapit na ang malalim na gabi subalit kahit anong gawin ni Artemis ay sadyang hindi siya dinadalaw ng antok. Iniisip niya ang alok sa kanya ni Yat. Kanina habang magkasama silang dalawa, maraming mga sumagi sa isipan niya. Marami siya mga bagay na napagtanto. Marahil nga ay isang magandang pasya ang pumayag sa alok ni Yat sa kanya. Matapos niyang pag-isipan ang lahat ng bagay kagabi, tinungo niya ang ancestral house kung saan nanunuluyan si Yat. Oh, Artemis, bakit ka nandito? Nagtataka na tanong ni Yat nang mapagbuksan siya nito ng pinto. Nandito ako para sabihin sa'yo kung anong sagot ko sa alok mo sa akin noong isang araw. Diretsong wika niya. Hinintay naman niya ang sunod niyang sasabihin. Mariin siyang napalunok bago ito nagpatuloy. Pumapayag na ako sa alok mo sa akin. Payag ako na maging ina ng magiging anak mo. Gumuhit naman na masayang ngiti sa labi nito. Really? May pag-aalinlangan pa rin tumango siya. Opo, pumapayag ako sa alok mo. Pumasok ka sa loob at doon tayo mag-usap. Sabi nito at mas nalalakihan pa ang bukas ng pinto. Nang makarating sila sa living room, ay doon na din inito pinaupo siya sa sofa at sinabi na kukuha lang ito ng maiinom. Hindi rin naman ito nagtagal sa kusina at pagbalik nito ay may dala itong pitchel na ang laman ay orange juice. Nagsalin ito sa isang baso at inabot sa kanya. Nagpasalamat naman siya dito. Sigurado ka na ba sa pasya mo? Tanong ni Yat sa kanya na makaupo ito sa pang-isahang sofa. Tumango lang siya bilang sagot. Hindi ka ba magsisisi sa gagawin mong to? Naninigurado pa rin tanong nito. Hindi.
Nasa tamang edad naman na ako para magbuntis. Bakit? Ilang taong ka na ba? 25 na. Tumangutango naman si Yat. You look younger than your age. Anyway, kung wala ka namang pagsisisihan sa pasya mo, at kung buo na rin ang desisyon mo, pwede na natin pag-usapan ng presyo na kailangan kong ibayad sa'yo. Pwede bang wag na muna nating pag-usapan ng tungkol dyan? Hindi ka pa ba nakakapag-decide kung magkano ang gusto mo? Kinagat ni Artemis ang ibaba niyang labi at saka marahan siyang tumungo. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ganito na lang ang nararamdaman niya, pero naninikip ang dibdib niya at para bang hindi niya nagustuhan na babayaran siya nito. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo na ito, Artemis? Naninigurado na tanong niya ulit sa kanya ni Yat. Marahan na lamang na pagtango ang sinagot ni Artemis sa binata. Tumayo si Yat at lumapit sa harap niya nang yumuko ito sa kanya at inangat ni Artemis ang kanyang ulo. Ilang pulgada na lang ang layo at maglalapat na ang kanilang mga labi. If you don't like this, tell me. Titigil ako at tatawag ako ng doktor na kakilala ko so he can put my semen inside you without us actually having sex para mabuo ang anak ko sa sinapupunan mo. Sabi ni Yat sa mababang tono. Naisip ni Artemis na kung sakaling gagawin nila ang sinasabi nito, malalaman ng doktor na may sakit siya at sasabihin din ito iyon kay Yat. Ayaw niya na malaman nito na may sakit siya. Ayaw niyang malaman ni Yat na matapos siyang maisilang ang magiging anak nito ay hindi na ulit siya magkakaroon ng pagkakataon na mag-anak muli. Kung kaya'y tinanggap niya ang halik nito, pinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukin na gagari ng paggalaw ng labi nito. Naramdaman niya ang kamay ng binata sa likod ng batok niya. Ito ang first kiss ni Artemis. Kung kaya'y nangangapa pa siya sa ngayon, hindi niya pa alam kung paano ang dapat niyang gawin. Mukhang napansin niya ni Yat kaya sinubukan nito na i-guide ang paggalaw ng labi at dila niya. Maya-maya pa ay inilayo na ni Yat ang labi nang may maramdaman nito. Namilog ang mga mata nito sa gulat nang may makitang may dugong lumabas sa kanyang ilong. Nagno-nosebleed ka. Puno ng pag-aalala na sabi nito. May masakit ba sa'yo? Saka magmadali itong abutin ng tissue na nasa mesa at pinatingala siya. Nananatili ang pag-aalala sa mukha ni Yat habang nakatingala siya at ang tissue ay nasa kanyang ilong para mapigil ang paglalabas ng dugo. May masakit ba sa'yo? Nag-aalala pa rin ang tanong ni Yat sa kanya. Mabuti na lang at matapos ang ilang minuto ay tumigil na rin siya sa pagno-nosebleed. Ayos lang ako. Sadyang nangyayari lang to sa akin pag nabibigla ako. Lumumbay naman si Yat at naisip na ito ay may kasalanan sa nangyari sa kanya. I'm sorry. Hindi ako makapaghintay. I should have taken everything slowly. Wala kang kasalanan. Normal lang itong nangyayari sa akin. Wika naman ni Artemis. Kitang-kita rin sa mukha ni Yat ang regret. Nagpaalam ito sa kanya na kukuha lang ng tubig na maiinom niya. Tinanong din siya nito kung anong klase ng gamot ang iniinom niya sa tuwing nangyayari yon, pero ang sabi niya naman ay normal lang naman sa kanya na mag-nosebleed at wala naman siyang gamot na iniinom. Balik ni Yat ay may dala na itong isang baso ng tubig at inaabot ito sa kanya. I promise, I'll take everything slowly para hindi na maulit ang nangyari sa'yo. Pangako ni Yat. Dahil nga sa nangyari, nagpa siya na si Artemis na umuwi sa bahay nila. Ngunit bago siya umalis ay nilinaw niya kay Yat na hindi siya magbaback out sa sinabi niya kanina. Nag-insist pa nga si Yat na ihatid siya pero siya na rin ang umayaw. Anak, anong ibig sabihin nito? May sakit ka ba? Naabutan ni Artemis na umiiyak ang kanyang anak habang yakap nito ang papang niya. Ipinakita nito sa kanya ang mga nakitang gamot at reseta na mag-isang taon niya na ring itinago mula sa kanila. Bakit nasa inyo po yan, Mamang? Kanina, habang naglilinis ako ng silid mo ay nakita ko to. May sakit ka ba, anak? Matagal mo na bang tinatago sa amin ng ama mo ito? Nalaglag na rin ang luha sa kanyang mga mata. Sa huli ay nabunyag din ang sikreto niya kaya ay sinabi niya sa magulang ang totoo tungkol sa sakit niya. Labis silang nadurog at nag-alala para sa kanya. Ngunit ang sabi niya ay wala silang dapat na ipag-alala dahil gagaling naman siya. Kahit hindi na kami magkaapo ay ayos lang sa amin ng ama mo, Artemis. Ang mahalaga ay gumaling ka sa sakit mong yan. Hindi namin makakaya ng papang mo kung may anong masamang nangyari sa'yo. Mabuti na lamang at mabait ang magulang niya
at hindi sila na-disappoint dahil sa hindi niya matutupad ang hiling nila na maraming apo dahil sa sakit niya nga na iyon. Samantalang, katulad nga ng sinabi sa kanya ni Yat, sinubukan nito na dahan-dahanin ang lahat para hindi maulit ang pagno-nosebleed niya. Saan tayo pupunta? Nagkataka na tanong niya kay Yat. Nang sunduin siya nito kanina sa kanilang bahay. Nagpaalam ito sa mga magulang niya na kung pwede ay isama siya sa pamamasyal sa hasyenda at bagaman nabigla ay agad na pumayag ang magulang niya. Siguro dahil iniisip din nila na magkakalapit muli sila niya tulad ng dati. Sa mansyon ng aking lolo at lola. Tugon ni Yat. Ha? Ano namang gagawin natin doon? I want to explore that mansion. With you. Explore? Kunot noon namang wika niya. Yes. Hindi ko na matandaan kung anong meron sa mansyon na yan. Kaya gusto ko sana nalibutin ang mansyon na yan. Baka sakaling may matandaan ako. Paliwanag niya at na mas lalo pang nagdulot ng labis na pagtataka para kay Artemis. Dahil paano ang mansyon kung saan ito lumaki, kung saan ito nagkamuang, at kung saan sila madalas maglaro noon ay nakalimutan na nito. Maraming bagay siyang gustong itanong at bigyang linaw kay Yat, pero alam niyang wala pa siyang karapatan para magtanong kay Yat. Pagdating nila sa mansyon ay nilibot nga nila ang mansyon. Lahat ng silid ay pinasok nila. Maging ang mga painting at pictures na nakasabit ay tinitingnan din ito isa't isa. I look different when I was younger. Ang sabi ni Yat habang tinitingnan ang mga picture na nakasabit sa dingding. Oo nga, mas cute ka noon. Wala naman sa sariling nasabi ni Artemis kaya napabaling sa kanya si Yat na nagpigil ng tawa. Ibig mo bang sabihin hindi na ako cute ngayon? Hindi naman sa ganon, cute ka rin naman ngayon. Siguro mas cute ka lang noon. Ano naman sa tingin mo nagbago? Nag-mature ka. Tumangkad at saka naging gwapo. Mahina namang natawa si Yat. You know what? Hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa sa sinabi mo. Hindi ba ako gwapo nung bata pa ako at ngayon na tumatanda na ako, saka ako naging gwapo? Nag-init naman ang pisngi ni Artemis ang dahil doon. Nang mapansin niya ang pamumula ng pisngi niya, mas inasar siya nito. Matapos itong maglibot sa loob ng mansyon ay nagtungo naman sila sa backyard ng mansyon at sa ilalim ng isang malaking puno sila ay naupo. Migang ihip ng hangin, nagsisipag-awitan din ng mga ibon na nakadapo sa taas ng puno. Yat, mahina niyang tawag sa binata na bumaling naman sa kanya. Pwede ba akong magtanong sa'yo? Oo naman. You can ask me anything that you want to ask. Sabi nito. Ang sabi mo, hindi mo na maalala kung anong pagkabata mo. Pwede ko ba malaman kung anong posibleng dahilan at nawala lahat ng mga alaala mo nung bata ka pa? Nag-aalangan sabi niya. Ang sabi sa akin ng mga magulang, dahil daw sa isang aksidente. Kasama raw ako ng lolo at lola ko sa loob ng sasakyan noong araw na sila na aksidente. At na yun ay naging sanhe para bawian sila ng buhay. Nagawa ko raw makaligtas mula sa aksidente na yon. Pero ilang buwan din akong comatose. Nang magising ako ay wala na raw ako kahit na anong maalala mula sa nakaraan ko. Hanggang ngayon, wala pa rin ako maalala. Kaya hindi ko sigurado kung ang kinauupuan ko ba ngayon ay naupuan ko na rin nung bata pa ako. Kaya naman pala wala malang sign of recognition na makikita sa mga mata nito noong nagkita silang muli dahil nagkaroon pala ito ng amnesia. Kaya naman pala. Matapos niyang malaman ng tunay na dahilan at ang mga nangyari, hindi na ulit siya nagtanong pa. Baka kasi ayaw niya na pag-usapan ng mga ganong bagay, lalo pat involve ang lolo at lola nito doon. Nang may makita si Artemis sa paru-paro na dumampo sa mga maliliit na dahon, tumayo siya para lapitan ito. Samantalang inalabas naman niya ang cellphone mula sa bulsa at binuksan ng notes. Wala sa sarili na nag-type siya ng lyrics ng kantang gusto niyang mabuo sa cellphone niya. Habang nag-iisip siya ng mga lyrics ng kanta ay tinitigdan niya din si Artemis na masaya pa rin habang hinahabol ang mga paru-paro. May ngiti sa mga labi nito at maging ang mga mata ng dalaga ay tila nakangiti rin.
Matapos ang lahat ng mga nangyari sa kanya, ngayon lang ulit naramdaman ni Yat ang ganitong excitement sa kanyang dibdib habang gumagawa siya ng bagong kanta. Tiyak si Yat na may kinalaman ng excitement niyang ito kay Artemis. Ang ibig sabihin ay may bagong kanta kang sinusulat ngayon? Masaya na tanong ng manager na kausap ngayon ni Yat sa tawag. Yes, gusto ko mag-release ng bagong album sa pagbalik ko. I think makakasulat naman ako ng more or less 10 tracks. Sagot ni Yat sa confident na tono. At alam ng manager niya na pag naging ganito siya ka-inspired sa mga kantang sinusulat niya, ay magagawa niya kung ano man ang sinasabi niya. Bakit parang inspired na inspired ka yata ngayon? May magandang nangyari ba? I don't know exactly. Bigla ko lang naramdaman ng burst ng excitement at inspiration na hindi ko na nadama noon. Siguro dahil nakatulong din ang bago kong kaibigan dito. Paliwanag ni Yat. Bagong kaibigan? Anong pangalan niya? Her name is Artemis. A woman? Yes. Wow. Kung nagiging ganito ka ka-inspired ng dahil sa kanya, sigurado ka ba na hindi ka pa na-in love sa kanya? Hindi naman agad nakasagot si Yat sa tanong ng kanyang manager. Sa totoo lang, hindi niya rin alam kung ano nga bang tunay niyang nararamdaman ngayon. Basta, bigla na lang bumalik sa kanyang excitement at burst ng inspiration na akala niya ay nawala na sa kanya. Tingin ko ay hindi naman. Sadyang masaya lamang ako sa tuwing kasama ko siya. Marahil dahil sa naiiba siya sa lahat ng tao na nakasalamuha ko nung nariyan pa ako. Mas simple siya kaysa kanina at mas genuine tingnan ng kasiyahan sa mukha niya. Ang sabi naman ni Yat. Bagaman naroon pa rin ang pagtataka dahil bigla na lang siya naging sobrang inspired gayong nitong mga nakaraang buwan ay kulang na kulang ay mag-sign off na siya tuluyan ng umalis sa music industry ay hindi na ulit ito nagtanong pa sa kanya. Bagkos ay masaya pa ito na sinabi na pagbutihan pa niya ang ginagawa at kakausapin daw nito ang company nila tungkol sa bago niyang kanta. Yat! Masayang tinawag ni Artemis ang binata na makita itong bumaba mula sa kalabaw. Hindi niya inaasahan na bibisita ulit ito dito gayong ang akala niya ay busy pang binata sa bagong kanta na isinusulat ito. Nakangiti namang lumakit ito papalapit sa kanya, habang ang tatlong magkakaibigan na sina Donna, Yvonne at Mara na narito naman para makipagchismis sa kanya ay animoy natulala sa binatang papalapit. Mayroong ngiti sa labi ng binata habang naglalakad ito palapit. At noon nasa harapan na nito ay nabigla naman si Artemis nang yakapin siya nito ng mahigpit na para bang sobrang masaya ito. Bakit? Anong meron? Nauutal pa niyang tanong sa binata. Kumalas ito sa pagkakayakap at hindi pa rin naalis ang ngiti sa mga labi niya. Nagawa ko na. Naisulat ko ng isang buong kanta. Talaga? Masaya din niyang tanong. Oo. Nagawa kong isulat yun ng isang araw lang. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis sa saya. Gusto mo bang pakinggan? Pwede ko bang pakinggan? Oo naman. You're the reason behind it. Kaya kahit kailan mo gustong pakinggan pwedeng-pwede. Alika. Hinawakan nito ang isang kamay niya kung kaya bumaba ang tingin niya roon. Ipaparinig ko sa iyo ang kanta. Tiningnan din niya ang papang niya na nasa kanila na rin ang tingin at itinaas ang isang kamay. Papang, hiramin ko lang po muna ulit si Artemis ha. May gusto lang po akong iparinig sa kanya. Sige lang iho. Sigaw naman pabalik ng kanyang ama. Tara na. Masayang sabi ni Yat. Hawak-hawak pa rin ang isang kamay niya na nagmamadaling lumapit sila sa kalabaw nito. Inilalayan siya ni Yat na sumakay sa kalabaw nito. Siya lang nakasakay sa kalabaw dahil baka mahirapan daw ang kalabaw kung dalawa silang sasakay. Hawak-hawak nito ang lubid ng kalabaw habang pinapaliwanag sa kanya kung ano ang genre ng kanta at tungkol saan iyon. Pagdating nila sa ancestral house kung saan ito tumutuloy, dinala siya nito sa isang guest room na ginawa nitong studio at pinarinig nito sa kanya ang bago nitong kanta. Ang kanta na iyon ay tungkol sa paghanga nito sa ganda ng isang babae. Ganda na parang naihalin tulad sa mga paintings at arts na hindi naluluma. Ang sabi ni Yat ay siya raw ang dahilan kung bakit sinulat nito ang kantang iyon kung kaya halos hindi rin siya makapaniwala. Paano kung siyang inspiration sa likod ng kantang yon? Ang ibig sabihin ba nun ay gustong-gusto nito ang ganda niya? Ang ibig kayang sabihin nun ay humahanga ito sa taglay niyang kagandahan?
Nagustuhan mo ba? Tanong ni Yat. Oo, ang ganda ng kanta. Tapat niyang sagot. Masaya ako at nagustuhan mo. Kung hindi, mapapahiya ako lalo pat ikaw ay nasa likod ng inspirasyon ng kanta. Natatawa namang sabi ni Yat. Bakit pala ako napili mong maging inspirasyon para sa kanta mong yan? Namangha kasi ako sa'yo noong unang beses na nakita kita sa ilog. Habang masaya nakikipaglaro sa iyong alagang aso. At sa tuwing naiisip ko ang unang beses na nasalayan kita, tuloy-tuloy na pumasok sa isipan ko ang mga lyrics. Siguro sadyang narahuyo ako sa iyo noon kaya naisip ko ang kantang to. Tapat na wika niya at dahilan ng sobrang bilis ng tibok ng puso ni Artemis. Mabilis naman ang tibok ng puso niya habang nakikinig siya sa sinabi ni Yat. Nang lumapit sa kanya ang binata at pinagdikit ang kanilang labi, ay wala siyang palag. Sa halip, ay tinugunan niya rin ang halik nito. Lumayo pa saglit sa kanya si Yat para makita kung nagno-nosebleed ulit siya. At nung makita na wala naman ay muli nitong pinagdikit ang kanilang mga labi. Hanggang sa ang isang inosenteng halik ay nauwi na sumupusok na paghahalikan until sa pareho na nilang hindi makontrol ang kanilang mga sarili. Binuhat siya ni Yat, dinala sa kama at nung araw nga na yon ay walang pag-aalinlangan na ibinigay ni Artemis ang kanyang sarili sa binata. Walang kahit anong pag-aalinlangan na isinuko niya dito ang pagkababae niya. Hinayaan niyang angkinin siya nito. Paglaki natin, kapag pareho na tayo nasa tamang edad, tsaka kapag may work na ako, pakakasalan kita, Art. Ikaw ang magiging asawa ko at magiging ina ng aking mga magiging anak. Nakita niya sa panaginip ang isang batang lalaki kasama ang batang babae na nasa may talampas at iyon ang ipinangako ng batang lalaki sa batang babae. Talaga ba, Yat? Totoo ba yan? Ako talagang gagawin mong asawa? Masayang tanong naman ng batang babae. Oo naman, pangako ko yan. Basta, hintayin mo lamang ako at pinapangako ko sa'yo na pakakasalan kita. Sagot ng batang lalaki. Labis naman na nabigla si Yat nang makita ang batang lalaki ay walang iba kundi siya at ang batang babae naman ay walang iba kundi si Artemis. Ang babaeng inalok niya na maging magdala sa magiging anak niya. Ang batang pinangakuan niya ng kasal ay walang iba kundi si Artemis mismo. Nagising si Yat dahil sa marahan na pag-alog at tampal sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay bumungad naman sa kanya ang magandang mukha ni Artemis sa punong-puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Nag-aalala na tanong ni Artemis sa kanya. Hindi naman sumagot si Yat, sa halip ay hinila niya ito pabagsak sa dibdib niya at niyakap niya ito ng sobrang higpit na para bang ayaw niya na rin itong pakawalan. Alam ni Yat na ang napanaginipan nito at totoong pangyayari talaga. Ramdam niya iyon sa puso niya. Una pa lang ay ramdam na ni Yat ang koneksyon niya kay Artemis. Koneksyon na hindi niya maipaliwanag pero alam niyang naroon. May napanaginipan ka bang hindi maganda, Yat? Marahan na tanong sa kanya ni Artemis. Ikaw yung bata, di ba? Ikaw yung batang babae na pinangakuan ko ng kasal? Naaalala mo na? Sabay inangat ito ang ulo para makita siya. Kung gano'n na ikaw nga ang batang yun. Ikaw ang batang babae na kasama ko sa talampas. Totoong nangyari sa nasa panaginip ko. Tumango naman si Artemis bilang sagot. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang tungkol sa atin? Bakit hindi mo pinaalala sa akin ang nakaraan natin? Mariin na napalunok naman si Artemis. Natakot ako eh. Nag-alangan akong sabihin dahil kitang-kita ako sa'yo na hindi mo na ako maalala. Mas lalo ang niyakap niya at si Artemis. Dapat ay pinagtapat mo sa akin. Gustong gusto ko nang maalala ang pagkabata ko. Kaya ako nagpasya na sa lugar na tumagbakasyon. I'm sorry. Ang tanging nasabi na lang ni Artemis habang yakap-yakap niya pa rin ito. Mula nga nang malaman nila ang tungkol sa past nila, mas lalo silang naging close. At pakiramdam ni Artemis ay nagbalik din ang koneksyon nila sa isa't isa na hindi niya naramdaman noon dahil sa hindi siya nito naaalala. Lumipas ang mga araw at linggo hanggang sa lumipas na ang 1.5 buwan at nanatiling ganon ang pakikitungo nila sa isa't isa. At pakiramdam nga rin ni Artemis, sa bawat araw na lumipas ay mas lalo silang nagiging close sa isa't isa. Mas lalo pang lumalim ang koneksyon nila sa isa't isa. Yat, nauutal niyang pagtawag kay Yat
sa sobrang abala sa laptop nito. Ha? Sabay angat nito ng tingin sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Sure. Isinara nito ang laptop at tumayo. Anong kailangan natin pag-usapan? Galing ako sa doktor para magpa-check up. Panimula niya na ikinakunot naman ng noo ni Yat. Nagpa-check up ka? Bakit? May dinaramdam ka ba? Umiling siya. Nagsisinungaling. Nagtataka lang kasi ako nitong mga nagdaang linggo ay napapadalas ang pagiging mahiluhin ko. Ang sabi sa akin ng doktor ay wala naman daw akong sakit. Natural daw lang yon sa mga nagbubuntis. Wait, you're pregnant? Hindi pa ito makapaniwala. Tumangu-tango siya bilang sagot kung kaya ay gumuhit ang masaya at malawak na ngiti sa labi nito. Really? Magiging ama na ako? Oo. Sabi ng doktor, 2 linggo na raw ako nagdadalang tao. Hindi na rin kita nagawang tapusin ang sasabihin nang bigla siyang yakapin ng mahigpit niya. Oh God, I'm so happy I'm going to be a father. Masayang-masaya na sabi nito. Nang kumala sa yakap ay kinulong nito ang mukha niya sa mainit nitong palad. Thank you so much, Artemis. Salamat sa napakagandang balita mong ito. Ang pakiusap niya kay Yat ay ilihim muna nila sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagdadalang taon niya dahil sa naghahanap pa siya ng pagkakataon para masabit at paliwanag sa kanila ang totoo at ang hindi nila makakasama ng matagalang magiging anak niya. Wala pa kasi siyang sapat na lakas ng loob para sabihin sa mga magulang niya ang totoo. At mabuti na lamang at nauunawaan naman niya ni Yat. Sinabi sa kanila na sasabihin sa magulang niya pagsakaling handa na siya. Artemis, mabuti naman at nandito ka na. Masayang bungad sa kanya ni Yat nang makita siyang papalapit. Kanina pa kitang hinihintay. Bakit? Anong meron? May sinulat akong kanta para sa magiging anak natin. Halika, gusto ko rin itong iparinig sa'yo. Sabi ni Yat sabay hawak sa kamay niya. Pinaupo siya nito sa sofa at kinuha saglit ang gitara. Gusto ko marinig ang opinion mo sa kantang to ha. I-release ko to kasabay ng pag-release ng mga unang kanta. This is about a gift that would change my life for good. Sinimula na niya ang pagkalabit sa string ng gitara at inawit ang isang napakagandang awitin na tungkol sa magiging anak nito. Matapos mabuo niya ang 10 kanta ay dumating na ang manager nito sa asyenda para mapakinggan ang lahat ng kanta na isinulat ni Yat. Naroon din si Artemis habang nag-uusap si Yat at ang manager at mga producers. Masaya rin sila na makilala siya at malaman na siyang inspirasyon sa likod ng mga bagong kanta ni Yat. Pagbalik ko, ikakausapin na natin ang mga magulang mo at ipapaalam na natin sa kanila ang tungkol sa pagbubuntis mo. Babalik din ako kaagad. Kailangan lang daw na i-record ang mga bagong tracks para makapagbigay na sila ng araw kung kailan i-release. Iyon ang paalam sa kanya ni Yat bago ito umalis pabalik sa Amerika. Mula nang umalis si Yat, halos araw-araw na nakikibalita si Artemis kay Yvonne tungkol kay Yat. Wala kasi siyang sariling cellphone pero ang tatlo ay meron. Sobrang nabigla pa nga sila nang malaman na miyembro pala ng isang sikat na grupo si Yat. Hindi rin naman kasi sila mahilig sa mga ganoong grupo noon. Ngunit mula nung malaman nila na member doon si Yat, ay agad silang naging fan ng grupo kaya nakikibalita si Artemis sa kanila tungkol sa ganap ni Yat. Niloko pala si Yat ng ex-girlfriend niya, no? Sabi ni Donna habang nanonood ng video sa YouTube tungkol kay Yat. Bakit daw? Curious na sabi naman ni Mara. Ay nakipagrelasyon daw kasi yung babae sa isa pang member ng grupo nila. Ayun, nahuli rin mismo ni Yat. Kaya nga raw umalis bigla si Yat at ilang buwan din na hindi nagparamdam sa fans para mag-move on. Tapos, maaari daw na yung mga kanta na i-release ni Yat ay magiging masakit kasi base raw yun sa pagiging heartbroken niya dahil niloko siya ng mga to. Hindi naman kupibo si Artemis, habang ang tatlo naman ay pinag-uusapan pa rin ang tungkol kay Yat. Pati tuloy si Artemis ay marami na ring alam tungkol kay Yat dahil naririnig niya ang usapan nila. Ganun pa man ay nananatiling tikom ang bibig niya tungkol sa mga bagong kanta ni Yat dahil sa alam niya ay hindi naman yun tungkol sa ex-girlfriend niya. Tungkol yun sa kanya at sa magiging anak nito sa kanya. Uy, Artemis, alam mo pansin namin parang tumataba ka na, sabi ni Donna sa kanya. Ha? Masyado rin kasi ako malakas kumain itong mga nagdaang araw. Uy, mag-diet ka nga, baka mamaya mas lalong walang magkagusto sa'yo kasi ang taba mo na. Wika naman ni Yvonne na tinatawanan niya na lang at sinabi na ayos lang kung tumaba siya at walang magkagusto sa kanya.
Speaking of nagkakagusto sa'yo, Artemis, naaalala mo pa yung manliligaw mo na may magandang tricycle? Tanong ni Mara. Oo, bakit? Balita ko'y nakulong na raw yun. May hinipuan daw yata na dalaga. Nalaban na marami na rin palang records yun kasi lagi mong isinusumbong kaya ayun, napatunayan agad na may kasalanan siya kaya nakulong na. Agad na natawa naman si Artemis sa nalaman. Nako, mabuti naman at nawala na ang kampo ni Satanas na yun. Masyado rin kasi naging perwisyo sa akin yun. Hindi nga ako makapunta-punta ng bayan nang walang takot na nadarama dahil sa kanya eh. Yun nga sabi rin namin eh, masyado rin kasi na perwisyo para sa ibang taon sa bayan. Masyado naman kasing manyak yun kahit na matanda na. Yun lang, kawawa yung babaeng walang alam ng kamanyakan niya na magiging pasahero ng tricycle niya. Tila nga isang napakagandang balita para sa kanilang lahat ang pagkakakulong ng matandang yun. Malaya na siya makakapunta sa bayan na walang pangamba na baka inaroon ng matanda at makita siya at kukulitin na naman siya sa pandiligaw sa kanya. Yan? Gulat niyang tinawag ang binata noong malapit na siya sa bahay nila at nakita niya si Yat na nakita ito. Isang buwan din itong mawala at ngayon lang ulit ito nakabalik. Yat, nakabalik ka na pala. Masaya siyang lumapit at nang marinig naman ito ang boses niya ay lumingon ito sa kanya. Artemis, nandito ka na pala. Patungo sana ako sa rancho dahil lang sabi ng papang mo ay naroon ka. Muntik niya nang niyakap si Yat dahil sa labis na tuwa na nandito na ito. Mabuti na lang at napigilan niya ang sarili. Tila napansin naman niya ni Yat kung kaya'y napangiti ito at yumakap sa kanya. Natigil at nagulat siya sa ginawa nito pero nung makabawi ay niyakap niya rin ito ng mahigpit. Namiss kita, sabi ni Yat habang banayad na hinahaplos ang likuran niya. Namiss din kita. Sinunod mo bang payo sa'yo ng doktor? Hindi mo naman siguro pinagod ang sarili mo, right? Makikita sa mga mata nito ang concern para sa kanya. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. At sinunod ko rin ang sinabi sa akin ng doktor. Napangiti si Yat. Well, that's good. Siya nga pala, kamusta ang pag-record mo sa bagong kanta mo? Tanong niya. Naging maayos naman ang lahat. Though at first nagkaroon ng conflict dahil ang gusto ng kumpanya ay para daw sa group ang lahat ng sinulat ko. But I refused kasi may meaning para sa akin ang lahat ng kantang yon. Aside from that, wala naman na gaanong problema. Next month na rin ang expected release. Talaga, masaya ako para sa'yo. Thank you for everything. Tapat ito sabi. Ang magulang ni Artemis na nakatingin sa kanila ay kitang-kita ang pagtataka sa mukha habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi naman masabi ng magulang ni Artemis kung anong klase ng relasyon ang meron ng dalawa, but one thing is for sure, may iba pang namamagitan sa dalawa. Katulad nga ng sinabi niya at bago ito umalis ay pinagtapat na nila sa magulang niya ang tungkol sa pagbubuntis niya at bagaman labis silang nabigla ay naging masaya pa rin sila para sa kanya. Kung may isang bagay man siyang hindi masabi sa magulang niya, ay iyon ang katotohanan na surrogate mother lamang siya at sa oras na maisilang niya ang anak ni Yat, ay hindi niya na ulit ito makakasama. Don't worry, hindi mo naman kailangan na sabihin agad sa kanilang totoo. You still have a lot of time. Makakapaghintay naman ako. Iyon ang sinabi sa kanya ni Yat matapos siyang humingi ng sorry dito. Dahil hindi niya pa rin nasabi ang totoo sa mga magulang niya na isa lang siyang surrogate mother ng anak nito. Salamat, Yat. Ngumiti lamang ito sa kanya at muli siyang niyakap ng mahigpit. Mula nga nang bumalik si Yat galing sa Amerika para i-record ang mga bagong kanta nito at hanggang sa na-release na ang bago nitong album sa parehong araw na sinabi, lagi silang magkasama at halos hindi na mapaghiwalay. They did things like couples do. They kissed, they gave hugs, and gave more than physical touches. Kung tititigan ay para silang hindi lamang basta mag-childhood friends at hindi lamang siya basta surrogate mother na magiging anak nito. Aaminin ni Artemis na sa bawat araw na lumipas ay mas lalo pa siyang nahuhulog kay Yat. Mas lalo niya itong minamahal. Una pa lang naman ay may pagtingin naman talaga na siya para kay Yat. Sa katunayan ay si Yat na nga ang dahilan kung bakit hindi pa siya nagkakaroon ng girlfriend. Ay pinahahawakan niya pa rin talaga ang pangako sa kanya ni Nat noong mga bata pa sila na pagdating ng panahon ay silang dalawa raw ang magpapakasal. At ganun pa man, sa kabila ng nararamdaman niya para kay Yat, sa kabila ng pagtingin niya para dito,
ay nananatili na alam niya ang limitasyon niya. Alam niyang imposible na suklian ito ang nararamdaman niya. Kung ano man ang meron sila, ay hanggang doon lamang iyon. Hindi na siya hihiling pa ng masihigit pa roon. At katulad nga ng inaasahan ni Artemis ay naging hit ang bagong album ni Yat. Lahat ng kanta na kasama sa album ay sumikat at naging usap-usapan ng lahat dahil ang akala ng iba ay magiging sad songs ang lahat ng kasama ng album ni Yat. Bagkos, lahat pala ng iyon ay love songs. Ganun pa man nung akala ni Artemis ay ayos na ang lahat, hindi pa pala. Isang araw ay bigla na lamang umalis si Yat nang walang paalam sa kanya. Walang pasabi kung kailan ito babalik. Kailangan kong umalis. Ilang buwan na ako narito at hindi na pwede, nandito lang ako. At sumusunod lang sa lahat ng pinag-uutos niya sa akin. Mariin na sabi niya sa buong producers, boss at sa team nila na kasama niya ngayon dito sa meeting. Yat, hindi ka pwedeng sumuway sa gusto nila. Alam mo may issue ka pa na kinakaharap ngayon. Hindi pwede na basta-basta ka nalang umalis. Hindi na hinayaan ni Yat na matapos ang manager niya ang sasabihin nito. Sa mariin na tono ay nagsalita siya. Wala akong pakialam kung ano man ang kinahaharap ko. Alam ko kung anong totoo. At wala akong kahit na anong plagiarize sa mga kanta ko. Alam ko na alam niyo yun dahil narinig niyo yun mismo nung nasa probinsya. Kailangan ko umalis sa lalong madaling panahon. Di ko pwedeng hayaan ng ina na magiging anak ko na mag-isa lamang habang isinisilang ang magiging anak namin. Hindi pwede na wala ako sa tabi niya. Kailangan niya ako. Kailangan ako na magiging anak namin. Lalo pat premature ang magiging anak ko. Ang lahat ay nabigla sa sinabi niya na magkakaroon na pala siya ng anak. Inilihim niya kasi talaga yon. Kahit ang manager niya ay walang alam na magkakaanak na siya. Mabuti na lang at hinayaan na siya ng mga ito na umalis para makasama ang anak niya at sinabi na itutuloy pa rin ang pag-file ng kaso laban sa ex-girlfriend niya at ang bandmate niya na nag-claim na plagiarized ang kanta na bagong release niya at niyakap niya iyon mula sa kanila. Nasa loob na ng emergency si Artemis nang dumating siya at ang magulang na lang nito ay nasa labas. Ang sabi sa kanya ng mamang ni Artemis ay delikado raw ang lagay ni Artemis lalo pat premature ang bata at may sakit pa ito. Noon lamang din nalaman ni Yat na may sakit pala si Artemis sa reproductive organs at itinago yun sa kanya ni Artemis sa loob ng mahigit 8 buwan. Dahil sa nalaman ay mas lalo pa natakot si Yat para sa kanya kaya wala siyang tigil sa pagdarasal. Hanggang sa lumabas na nga ang doktor at sinabi na ligtas na ang mag-ina niya at ang baby ay nasa incubator na. Patawarin mo ako, Yat. Patawarin mo ako at hindi ko sinabi sa iyong tungkol sa sakit ko. Dahil sa akin ay nalagay sa panganib ang anak mo. Iyak na iyak si Artemis nang magkamalay ito. Shh! Wala kang kasalanan. Ligtas naman ang anak natin kaya wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin. Pagpapakalma ni Yat. Iyak pa rin ang iyak si Artemis dahil sa nangyari at patuloy na humingi ng tawad sa kanya. Sinisisi nito ang sarili sa nangyari sa anak nila. Paulit-ulit niya rin na sinasabi na wala itong kasalanan at humihingi rin na si Yat ng tawad dahil 3 buwan na din siyang nawala. Ang liit-liit niya pa, kamukhang-kamukha mo siya. Masayang sabi ni Yat habang tinitingnan nila si Artemis, ang kanilang anak na nasa incubator at nasa labas lang sila ng screen. Oo nga. Garalgal na sabi ni Artemis at pareho nilang ramdam na magiging maayos din ang kanilang anak. Lagi nila itong binibisita at kinakausap na magpalakas ito para makasama at mabuhat niya ito. Artemis, naaalala mo ba ang alok ko sa'yo noon na gusto kitang maging surrogate mother ng aking anak? Seryoso na tanong ni Yat kaya mariin na napalunok si Artemis at tumangu-tangu na lang bilang sagot. Can I take back my offer? Anong ibig mo sabihin? Ayoko na maging surrogate mother ka lang ng anak ko. Gusto ko na maging ina ka niya. Gusto ko magkatuwang tayo na palakihin siya. So I am taking back my offer. Instead of being her surrogate mom, can you be my wife instead? Wife? Gusto mo ako maging asawa? Yes. Inabot niya ang kamay niya at pinisil iyon. Gusto kitang maging asawa. Gusto kong tuparin ang pangako ko sa'yo noong mga bata pa tayo. Gusto kitang pakasalan at makasama habang buhay. Gusto kong magkapamilya kasama ka. Dahil mahal na kita, Artemis. Iniibig na kita. Mahal mo ako?
Ang hindi pa rin makapaniwala na tanong ni Artemis habang tuloy-tuloy sa pag-agos ang luha sa kanyang mga mata. Nang tumango si Yat ay hindi niya na napigil at agad na niyakap niya ito ng mahigpit. Mahal din kita, Yat. Mahal na mahal din kita. At oo, pumapayag ako na maging asawa mo. Ang umiyak pa rin na sabi ni Artemis habang nakayakap siya kay Yat ng sobrang higpit. Parehong sobrang saya ang kanilang mga puso ng araw na yon. Sa labas ng silid kung nasaan ang kanilang anak ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Ilang buwan na kailangan magstay ng anak nila sa ospital para mabantayan ang lagay nito at habang nasa ospital nga ay tuloy-tuloy naman ang paglilitis sa kaso niya about sa plagiarism. Matapos magpadala niya ng mga patunay na kanya nga ang kantang sinasabi na ninakaw niya ay nasolve ang kaso at nalaman na kaya lang pinalabas ng ex-girlfriend at bandmate na ninakaw niya yon ay dahil lang sa gusto nila na makuha ang simpatsya ng mga tao. Sa huli ay napatunayan nga na wala siyang kasalanan. Kung kaya si Yat na ang nag-file ng kaso sa kanilang dalawa at pareho naman silang napatunayang guilty. Matapos ang lahat ng gulo, matapos makalabas ang kanilang anak na si Hiraya sa ospital, matapos ma-make sure na gumaling na si Artemis sa sakit nito, ay formal ang ipinakilala ni Yat ang mag-ina niya at magiging magulang ni Artemis sa publiko. Akala nila ay magagalit ang mga fans niya dahil sa nangyari, ngunit sa halip ay inulan pa sila ng papuri. Congratulations to our new parents and soon-to-be husband and wife, Artemis and Yat. Sabi ng host ng isang sikat na talk show sa Amerika. Thank you. Nakangiti namang sabi ni Artemis. At ang kanilang mga ngiti ay mas lalo pang lumapad na magpalakpakan ng mga audience at inulan sila ng papuri. Siguro nga dahil sa una pa lang ay silang dalawa na nakatadhana para sa isa't isa, ay ramdam na nila ang genuine na kasiyahan sa piling ng isa't isa at ng kanilang anak na si Hiraya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!